Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Isasama natin sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na ngayon ay dumadanas ng mahigpit na pagsubok dahil sa bagyo na nasa ating bansa ngayon. Ipapanalangin natin na nawa ay humina na at tuluyang malusaw ang bagyong ito. Kung hindi man ay tayo'y maging handa sa pagharap natin sa panibagong pagsubok, paghamon nitong trahedyang ito. Sasama natin sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na nahihirapan sa sandaling ito dahil sa bagyong ito. Para sa ating pagninilay, ang ating mga pagbasa ngayon ay tila baga nakakatakot. Natakot ba kayo? Sabi sa ating ebanghelyo ngayon, darating daw ang araw na magdidilim, hindi na magliliwanag ang buwan, malalaglag ang mga bituin sa kalangitan. Ito na yung katapusan ng mundo. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, binabanggit ng pari ang mabuting balita ng Panginoon. At lahat din naman kayo ay sumagot, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakakatakot, pero mabuting balita. Gugunawin ng mundo, pero mabuting balita. Meron tayong takot sa ating mga puso, subalit sa huli sinasabi sa atin, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Anong mabuti doon? Dapat ba nating ipagbunyi iyon? Gayong mawagwawakas ang lahat, matatapos ang lahat. Di ba yun ang ayaw na ayaw din natin, yung katapusan ng lahat. Kasi kapag sumapit na yung katapusan, the end, dead end, naku, wala na tayong pupuntahan pa. Pero mga kapatid, maganda sigurong pagnilayan natin, ano nga ba yung katapusan? Ano ba yung end? Kapag sinabi po nating end, dalawang bagay ang sinasabi sa atin. Yung end, ibig sabihin yan para sa atin terminal. Wala ka nang pupuntahan. Para bang nagdadrive ka, pagkatapos mo mag-drive, paliko-liko ka, napadaan ka na dun sa dead end. Wala ka nang pupuntahan. Yun yung isang pagtingin kapag sinabi nating end. Pero meron din namang isang pagtingin na kapag sinabi nating end, ay kaganapan. Ito yung kaganapan ng lahat. Kapag halimbawa nakatapos sa pag-aaral ang inyong mga anak, yun ay kaganapan, yun ay end. Kapag halimbawa kayo ay nagtagumpay sa inyong buhay at na-achieve ninyo yung nais ninyong marating, yun ay end na tinatawag. Subalit hindi lamang yung katapusan na terminal katulad ng isa, bagkus iyon ay kaganapan ng mga pangarap ninyo sa buhay. Natupad na ang pangarap ko para sa aking mga anak. Natupad na ang pangarap ko para sa aking pamilya. At yung katuparan ng pangarap na yon ay hindi terminal, hindi end, hindi dead end. Bagkus, nandoon ang saya, nandoon ang galak. Madali bang makarating doon sa hulihan? Madali bang ma-achieve ang ating mga pangarap? Hindi ba mahirap din yon? Marami din tayong mga pagsubok na pinagdaanan, marami din tayong mga hirap na pinagdaanan, marami din tayong mga sakit na pinagdaanan bago natin maabot yung end na yon. Sabi nila, simulan daw natin yung pag-iisip sa pamamagitan ng ating goal, ng ating end. At yung end na yon ang magdadala sa atin para tayo ay mag-sustain. Masustain natin yung ating lakas na kahit ano pa man ang hirap na ating pagdaanan, alam natin na meron tayong goal na pupuntahan. Alam nyo, sa philosophy, meron po tayong tinatawag si Aristotle na telos. Yung telos, sabi niya, lahat daw ng tao, lahat ng bagay, lahat po ng umiiral ay papunta doon sa end na tinatawag o yung tinatawag natin na telos. At yung telos na yon ay maa-achieve lang natin sa pamagitan ng eudaimonia o yung tinatawag natin na happiness, na kung saan yung happiness na yon ang magsusustain sa atin para maabot natin yung end, yung katapusan ng lahat ng ito. At si St. Thomas Aquinas ay binigyan niya ng Kristiyanong pagtingin, yung idea na yon, yung pag-iisip na yon ni Aristotle. At yung telos na yon, na kung titingnan natin, kung isisituate natin sa ating pananampalataya,
Ito yung kalangitan. Ito yung kaharian ng Diyos. Ito yung langit na ating pinapangarap na marating sa ating buhay. At merong dapat nagsusustain sa atin. At ano yung nagsusustain sa atin? Yung biyaya ng Diyos, yung lakas, yung kapangyarihan, yung kaligayahan ng pangangaral natin ng mabuting balita, pagsasabuhay natin ng mabuting balita para ating ma-reach, ma-achieve kung ano man yung ating goal. Sa araw na ito, inihaharap sa atin yung end, yung katapusan ng lahat. Bakit? Sapagkat ngayon po yung ika-33rd Sunday in Ordinary Time. At sa susunod na linggo, ipagdiriwang na natin ang Kristong Hari. At sa susunod pang linggo, ay ipagdiriwang na natin ang First Sunday of Advent. Tapos na yung kalendaryo ng simbahan. Ngayong araw na ito, yung huling linggo kung saan binabasa natin yung Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Binabanggit ko po sa inyo linggo-linggo, di ba? Na merong cycle ang simbahan. At ngayong taon na ito, yung mga pagbasa natin sa ating Ebanghelyo ay hango sa Ebanghelyo ni San Marcos. Sinundan natin yung Ebanghelyo ni San Marcos simula't simula doon sa First Sunday of Advent hanggang ngayon. Ang event sa ating gospel ngayon ay Holy Tuesday. No? Nabanggit ko na sa inyo na kapag babasahin natin, papakinggan natin yung Ebanghelyo ayon kay San Marcos, meron niyang 3 parts. 'Di ba? Yung unang bahagi, si Jesus nangangaral doon sa bayan-bayan sa lawa ng Galilea. Yung pangalawang bahagi, si Jesus ay naglalakbay simula Galilea patungong Jerusalem. At yung pangatlong bahagi ay yung mga araw-araw na event ni Jesus doon sa Jerusalem. Yung kanyang last week doon sa Jerusalem. At yung ating ebanghelyo ngayon ay nandoon tayo sa pangatlong bahagi. Holy Tuesday ang situation. Na kung saan ipinapangaral ni Jesus ang patungkol sa end, sa katapusan ng lahat ng bagay. Ano ba ang gagawin natin kapag humaharap na tayo sa mga end, sa mga katapusan sa buhay natin? 3 bagay po ang nais ko pong bigyan ng pansin. Maging handa, magtiwala, at akayin din ng iba. Palakasin din natin ang iba. Yung una, kapag tayo ay humaharap sa mga end, sa mga katapusan ng buhay natin, kinakailangan po nating maging handa. Naalala ko po nung kapag ako po ay nag-o-observe ng mga klase, lalo na doon sa mga grade school, meron po doong motivation na activity na ginagawa yung mga teacher. Ano yung activity na yon? Papakantahin nila yung mga bata. Sasabihin nila doon sa mga bata, o kantahin nyo to. Ang kanta nun ay, ako'y gising, hindi tulog, nakikinig, wow. Hindi ko alam kung narinig nyo yun, ano? Yung motivation na activity na yon ng mga bata. Yung ako'y gising, hindi tulog, nakikinig, wow. Di ba? Yun. Hindi ako kumakanta, no? First time ko ginawa ko yun sa misa. So, yun po ay motivation na ginagawa po doon sa kanila. Ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. At yun po ay part ng paghahanda natin sa pagdating ng ating Panginoon. Paano raw tayo maghahanda sa pagdating ng ating Panginoon? Dapat nananatili tayong gising. Tingnan mo nga ho yung katabi nyo, gising ba yan? Baka mamaya naghihilik na. No? Father, haba ng homily mo, no? Natulog na ako sa pagsasalita mo dyan. Pero bahagi ng paghahanda po natin, dapat tayo maging gising at mulat. Bakit? Kasi hindi natin alam kung kailan ang oras at sandali. Ganon din po sa realidad ng buhay at kamatayan ng isang tao. Hindi natin alam kung kailan ang oras ng ating pagpanaw. Hindi natin alam ang oras kung kailan tayo tatawagin ng Panginoon. Kaya nga kinakailangan tayo maging handa. Maging handa. At paano tayo magiging handa? Isabuhay natin ang aral ng ating Panginoon. Alam nyo, sa pagbasa natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, ipinapakilala sa atin sino nga ba si Jesus. Simula doon sa kanyang binyag, doon sa Ilog Jordan, hanggang doon sa katapusan, doon sa ilalim ng krus, nang makilala siya ng centurion. At sinabi ng centurion, tunay nga na ito ang anak ng Diyos. Nakilala siya ng centurion. Tayo kaya, sa pagninilay natin linggo-linggo, kung sino nga ba si Jesus, nakilala ba natin si Jesus? Nagkaroon ba tayo ng malalim na ugnayan sa Kanya?
Yung binubuo natin na love story natin at ni Jesus ay nabubuo ba? Baka mamaya ay nawawasak, baka mamaya ay nasisira, baka mamaya ay ibang love story ang ating binubuo. Maging handa. Paano tayo magiging handa? Maging mulat, maging gising, at nakikinig. Nakikinig sa tinig ng ating Panginoon. Yun po yung una. Pangalawa, kapag humaharap daw tayo sa end, sa kamatayan, kapag humaharap daw tayo doon sa kaganapan ng buhay, paano daw natin ito haharapin? Magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. Alam nyo, sa buhay ko po bilang seminarista dati at bilang pari ngayon, yung mga bagay na ginugusto ko, hindi naman binibigay ng Diyos madalas. Ewan ko ho, kayo ho ba ganun din? Yung mga laman ng panalangin ko, kung minsan hindi naman natutupad. Hindi naman din nadidinig ng Diyos kung minsan. Pero alam nyo, kung ano yung ibinibigay ng Diyos, yun yung the best para sa atin. Kung minsan hindi natin nauunawaan, bakit nangyayari sa akin yung mga bagay na ito? Pero yun pala ay inihahanda tayo para sa mas malaking misyon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Minsan merong ganitong storya, yun daw isang mangga, bunga ng mangga, tuwang-tuwa siya na nakasabit doon sa puno. Dahil alam niya na siya ay matamis na uri ng mangga. No, ano ba yung matamis na uri ng mangga? Yung gimaras ho, na uri ng mangga. Tuwang-tuwa siya kasi alam niya matamis siya. So, meron nakakuha sa kanya, nakain siya, at natira na lang sa kanya ay yung kanyang buto. Ang ginawa doon sa buto, dahil siguro matamis, ginawa ng nanay na nakakuha sa kanya, ibinaon sa lupa at itinanim. Alam niyo, lungkot na lungkot yung buto. Bakit? Kasi nasa kadiliman siya. Hindi niya makita yung liwanag. Sabi niya sa sarili niya, bakit ganito yung nararamdaman ko? Lungkot, kadiliman, paghihirap ang kanyang nararamdaman. Lumipas yung mga araw, naramdaman niya na kahit siya ay parang binibiyak. Bakit? Sapagkat unti-unti lumalabas yung kanyang mga ugat. Sabi niya sa sarili niya, bakit ganito? Hindi ko maunawaan. Nandoon na siya lumuluha na, umiiyak na, kasi hindi niya makita kung ano nga ba yung silbi niya sa buhay. Pero dumating yung mga araw na nagkakaroon na siya ng usbong at unti-unti siya ay lumalaki at lumalago. At dumating yung sandali na siya din ay naging isang ganap na puno at siya ay namunga ng matatamis na bunga. Mga kapatid, kung minsan ganun din po tayo, no? Kung minsan hindi natin maunawaan, bakit nangyayari sa akin yung mga bagay na ito? Baka mamaya, nandoon din tayo at nakatanim pa dun sa ilalim ng lupa. At nagtatanong din tayo, Lord, bakit nangyayari sa akin yung mga bagay na ito? Pero ang totoo, may plano sa iyo ang Diyos. Ang kinakailangan mo lang, magtiwala. Magtiwala. Ikaw, may tiwala ka ba sa Diyos? Sa Diyos pa rin ba ang ating tiwala? Sa pagharap natin sa mga end ng buhay natin, kinakailangan nating magtiwala sa Diyos. Pangatlo at panghuli, sa pagharap natin sa mga end, sa mga katapusan ng buhay, kinakailangan din nating palakasin ang iba. Kung titingnan po natin ang ating kapaligiran, ang dami nating mga kapatid na nanghihina. Ang dami nating mga kapatid na nalulungkot at nalulumbay. Ang dami nating mga kapatid na hindi alam kung ano ang gagawin sa kanilang buhay. Pwede po ba na maging kalakasan din tayo ng iba? Isa sa pinakamahirap na sitwasyon sa buhay ng isang tao ay yung humarap sa kamatayan. Lalo na po kung ang mawawala ay yung mga mahal natin sa buhay. Alam nyo, dito pong nakaraang linggo, ako po ay nasa Davao at umattend ng conference ng mga superintendent ng mga schools, ng mga Catholic schools doon sa Davao. At doon sa Davao, habang kami po ay nagmimisa, ay tumawag sa bahay namin. Ang sabi, ang father ko ay nahihirapang huminga. At pagkatapos noon, ay sabi ko sa kanila magdasal at magdasal ng rosaryo. Ang father ko po ay may sakit na nung aking pong iwanan nung isang araw doon sa aming bahay.
At sumapit po yung alas 8 ng gabi at itinawag sa akin na ang aking father ay sumakabilang buhay. Mahirap yung sitwasyon, lalo na kapag wala ka dun sa tabi ng taong minamahal mo sa buhay. Subalit yun ang realidad ng buhay. Kinakailangan nating palakasin ang bawat isa kahit dun sa sandali na tayo ay down na down, kahit dun sa sandali na tayo ay nahihirapan. Paano daw tayo haharap sa mga pagsubok ng buhay, sa mga end ng buhay natin? 3 bagay po yung ating pinagnilayan. Dapat tayong maging handa, maging mulat, maging gising, nakikinig. Pangalawa, kinakailangan nating pagkatiwalaan ang Diyos. At pangatlo, kahit na din tayo nahihirapan, kinakailangan din nating palakasin ang bawat isa. Halina, sama-sama nating paghandaan ang mga bagay na ito. Amen. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, tayo nakinig